kung hindi ko makontrol itong corruption, pati itong droga. Itong droga, wala akong compromise yan. Just like corruption, the issue is death. Bakit ba pinagpapatay mo yan? Nung mayor ako, we were in still waters. Nothing was moving right after the transition between martial law at pumasok yung criminality. And I had to do it. Galing ako po, I was a prosecuting fiscal. Trial fiscal ako. So sabi ko sa mga taga Davao, mag-behave lang kayo, obey the rules. Sabi ko, yung gustong magpabili ng shabu, drug, or mag-kidnap, umalis kayo. Do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy our sons and daughters kasi mga ulol kayo, yun ang kayamanan namin. Hindi tayo milyonaryo, kaya nga tayo nandito eh. That's why I have to work on my ass to death every day to earn a living. Ngayon, pag matanda na tayo, you have how many? Mag-save ka? You have health insurance? But how far and how long will it go? Ako, meron ako, naging mayor ako, presidente. Pegged to the highest salary I can sustain sa hospital for 6 months. But after that, boss yan. Sino ang magbayad sa hospital? Sino yung kayo, alam ko man, Pilipino, isasangla mo yung lupa mo o ano para lang mabuhay ang nanay mo, tatay mo. Bibili ka ng medisina, nagpapadala kayo ng mga sakit doon kasi ang tatay mo may diabetes, high blood, kidney. Hindi tayo mayaman. Wala ang universal healthcare doon eh. Ngayon, kung buhangin mo yung mga anak ko, mga anak namin, sino ang sasagot sa amin? Who will take care of us? Who will spend for us? Sino yung maglagay ng oxygen sa akin? O magbili ng kabaong ko? Putang ina. Kaya talaga ako galit. Kaya itong mga human rights, putang ina ninyo, wala akong pakialam sa inyo. I do not allow my country to go to the dogs just because I am afraid of kayong mga taga-Amerika, pati itong EU youth. Gusto pa ako ipakulong ng mga animal? Yun na ang suggestion nila. Ang suggestion nila, nga maglagay ako ng mga clinics all over the Philippines at yung mga addicts, huwag ko na daw patayin. Magpunta lang sila doon na sila kukuha ng cocaine, heroin o shabu. Sira ulo talaga ito mga puti. Hindi tayo magkaintindihan kung ganon. Sabi ko, nung na-presidente ako, sinabi ko, do not destroy the Philippines. Do not destroy the young generation. Pag ginawa mo yan, sigurado ka. Yan ang diferensya dyan. Hindi na nakita nila yung human rights. Kaya ganito ha, it is not you. It might be a different scenario. Meron dito nagtatrabaho. Ibang lugar. Hindi dito sa Qatar. Tignan mo yung balita pag mag-uwi sa Pilipinas. That they have about 3 hours of sleep,
tapos yung leftover ang kasi pagkatapos linis niyan isang bahay diyan, linis yung panyong sa son-in-law niya, tapos isang bahay ng kapatid niya. Ganun yan. Malaala ko, ang iba, biktima pa ng abuse. Tinitiis yan. Alam ko yan. Hindi ko lang masasabi dito. But I was once upon a time a congressman and I had to, hindi dito, doon sa yung magulo na lugar ngayon. And I had to plead kasi she had to endure sexual abuse, lack of sleep, lack of food. Kaya ako dyan mainit. Anak lang ako ng mahirap. Hindi naman kasing hirap talaga. Pero alam ko ang laro. Kung sa amin pang Bisaya, matugkad na ko. Maabot ko yung pinaka... Tapos ganunin mo lang ang mga anak namin. Magpadala kami ng pera. Tapos ibilin ng shabu. All the while you endure human degradation. You lose your dignity. Tapos itong mga putang ina to, pagdating doon, pag-uwi nila after 5 years, sasabihin lang, ma, yung anak mo, bangag na, wala na. Constant use of shabu shrinks the brain. When the brain is shrunk, he cannot be rehabilitated anymore. Out of the 4 million ngayon, I do not have an accurate count of how many of them are really insane na hindi mo na pakinabangan. Kaya ako yung rage ko kung makita lang ninyo. Hindi ako nagdadrama, umuwi kayo ng Davao. Pag nakita ko yung bata, 1-year-old nire-rape, pinapatay, kukunin lang dyan sa sidewalk, tapos later on found under the jeep, warak na ang abdominal cavity. What can you expect about a 2-year-old child? Kadyan ako umiinit. Kaya that's my message is, putang ina, do not fuck with me. I will really kill you. Wala tayong sikreto-sikreto dito. There is my right. Why? Sabihin nila, I have 4 million. Kasi 3 million o kay General Santiago, yung PDEA. Pagkatapos pinalitan ko sa yung akin si General La Peña. So, ang kanyang count, di ba nakita niyo sa TV? Sinabi ko, surrender kayo in 24 hours, papatayin ko kayong lahat. Nakita ba ninyo sa TV yung mga parang zombie na? Parang galing sa yung German Nazi camp na payat. And they were surrendering by the hundreds of thousands. And sabi ka dito, you grieve for the son of a bitch? Na ilan? 3, 4? 100? 1,200? Shit. Putar. Ilan ang sinira mo? Itong may mayor doon. Pinasok ng pulis, nag-serve ng warrant. Lumaban daw, tinapusan. Si mayor ng Albuera, yung taga Leyte, putang ina yun. Kaya pala sa Bohol, which is a very law-abiding people ng Bulanon, tataka ako kung bakit ang druga doon nagbabaha. Saan ito galing? Sabi ko sa pulis, putang ina, sagutin ninyo ako. Bakit dito nagbabaha ng druga? Kaya may mga turista eh. Alam mo pala, yung sa Albuera, yung si Espinosa, yung mayor, kaya yun ang the eastern side, right side, eastern, if you look at the map of the Philippines, the eastern side is your right hand. So dito,